Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ayan o, si Ato Reyes. Para ho sila nalilimbon. Yung nagpuposisyon. Pambira. Ang problema nito, ang aangas nyo, wala naman kayong mga testigo. Parang ampaw na impeachment kagaya nung abogado ni Risa na unang nagsampa. Parang ganyan din ho yan mga kababayan. Pambira yan. Kita nyo mga kababayan. No? Kaya lipat na ho tayo dahil naisampa na yung impeachment laban dito kay Marcos Jr. ng mga makabayan black dyan kamatayan black dyan sa House of Representatives. Inaabangan ho talaga natin yung pagsasampa ng impeachment ng grupo nitong si Congressman Mike Defensor. Kasi itong grupo ni Kong Mike, sila lang ho talaga ang nakikita nating lehitimo at tunay ang pinaglalaban kaugnay dyan sa impeachment na yun. At meron at hindi takot na gamitin yung talagang mga tunay na ebidensya para maitulak yung impeachment na yan. Sa tingin nyo ba yung si Boy Macdo gagamit sila ng mga ebidensya dyan? Kasi pagka yung una, natural na yun, understood na yun, di pa nga nag-uumpisa, binabasura na nitong si Ari Erice. Itong pangalawa na to, ibabasura rin to. So, lehitimo talaga na hindi ka impeach si Marcos Jr. pagka binasura yung impeachment niya. Mantakin nyo, makabayan na naghain yan pero nabasura pa rin. So anong sa tingin nyo ang impeachment nitong mga grupo ni Mike Defensor? Basura din yan, di ba? Isiniset ho nila yung narrative na gano'n eh. Nakuha nyo ho ba mga kababayan? Ang gustong mangyari ng administrasyon dito sa impeachment na to? Yung una, flop yun. Kaya kailangan namin magsampa ng pangalawa para ma-legitimize na talagang lehitimo ang mga reklamo kay Marcos Jr. At i-dismiss namin yan, ibabasura namin yan para talagang kahit na sino pang maghain ng impeachment, hindi ka impeach ang presidenteng bangag, di ba? Wala. Teka lang. Gusto ko yung posing nyo kanina. Tuloy na. Balik po kami. Sige po. Galit sa Amerika pero paboritong fast food McDo. Anak ng toko Diba? Huwag kang magalit sa Amerika kung nagmamakdo ka. Diba? Jollibee ka na lang Kaso sinusupsup mo yung McFloat O rekta ho tayo dito kay Kong Mike. Sandali lang Ako muna. Ako muna sandali. Ako muna. Sabi ng director, pwede nung bumalik si Sec Mike dito, wag yung pasaway. Bakit ano naman? Pinaalis pala talaga siya. Okay. Ngayon binalik siya. Pamira. Siya naman ang tatanungin. Ako yung curious. At saka galit sa akin to eh. Sabi niya, sinunod ko raw yung pwesto niya. Hindi. Ang sinabi ko kanina, okay naman ako kay, happy birthday kay Ray Marfil. Ayun. Ang sama na ng loob ko, okay naman nawala ako, yung pinalit si Nani Berganza. Sorry for the record. For the record. Kabatch ko sa Congress to. Yes. He was the youngest, I was the... Oldest. No, second youngest. Para kumpari ko to. Kumpari ko to. Yung regalo niya sa anak ko, good for 10 years. Ganong kabait na ninong ito. Aba, teka lang, kahit wala akong balak na magkaanak, Congressman Mike, good for 10 years? Pambihiran yan. Magbibinyag ako. Kukunin kita, ninong. Sino bibinyagan? Pambihira, matindi pala tong si Kong Mike,
Oh, Mike! Pamilya ko to. Tinuturing ko siyang maliit kong kapatid. Matindi ah. Magre-regalo ka sa binyag, good pot. May maliit pa talaga. Meron bang bat sa likod sa... Wala, love ko to. Pardalo, Huwag Mike. lang niya ako idami sa mga kaso niya. May serious question ako sa'yo. Talaga bang sinapak ka ni Nani sa Hindi ko kabinete? sinapak, binatukan ko. Pinitik. Hindi naman binatukan, pitik. Ay, ako pala! Pinitik mo tenga ko. Pinitik ko kasi, nag-meeting kami noon. Cabinet meeting, Usually, excuse me, pagka laptop. papasok kami, tsaka palabas, sabay kami. Oo. Focus na focus siya, nagsusulat eh. Busy ako eh. Pinitik ko. Pagpalabas ako, may bumatok sa laban. Nakita ni Presidente, yun yung kinikwento niya. Yun yung Kaya mga nag-may moments I go namin. yung dalawa. Parang mga elementary students. Actually, at that time, si Kedwin, nagreklamo kami. Ito, totoo to ha. We went to the President, sabi namin, Ma'am, may appeal sana kami ni Nani. Sabi niya, ano yun? Hindi ko alam to ha. Kasi pagka nagmi-meeting kami noon, straight yun ha, from morning until gabi. Ang lunch namin, sandwich. Sinasabi ko nga, totoo yun eh. Oo, kasi Ito mga tumano, ano sinasabi sila ni Relly dito, ang sarap ng pagkain. Hindi, Sandwich din naman kami. Platito kami kumakain. Hindi, ito eh. sinadya. Kasi yung kasama namin, after lunch, nakakatulog. Oo nga. Oo, kaya ginawang sandwich. Parang sabi ko, ma'am, growing boy pa kami ni Nani, baka pwede naman full lunch kami. Ano sabi ni Presidente? Hindi, natawa naman siya. Pero hindi pa rin niya binago yung pagkain namin. Ganun pa rin. Hindi, pero masarap ang pagkain talaga ito. Sobrang palasyo. Anyway, Mike, so we're on a serious note here because recently you just, together with some of your colleagues, filed a impeachment claim. Yes. Complaint against the president. Yes. So what pushed you to your group to file a third impeachment complaint against the president? Pwede ba dagdagan ko yung tanong mo? Sige, go ahead, sir. Manong, okay. You know, in 2022, you ran for mayor of Quezon City Yes. under the unity team. Yes. You campaigned for both President Yes. Marcos now and VP Sara. Yes. So, why the change of heart? Yun lang, in addition Hindi to... lang naman siya nag-change of heart eh. Yung summary nung... Naghanap pa ng kakampi. Yung summary ng change of heart, I think one of those was, and nakausap ako ni Atty. Lasherda even that time, yung kay Gutesa. Akala ko binubuyukan niya. Kasi even during Gutesa's time, in fact, ang panawagan ko noon, was Speaker Martin. I-account nila. Kasi yun ang sabi niya eh, delivery. And then right after that, mga 2 linggo ata, 3 linggo, nagsalita na siya na si Saldico, sabi niya, totoo yung sabi ni Gutesa, at hindi lang kay Martin Romualdez yan. Pero ako mismo nagdi-deliver kay Bongbong Marcos. So doon na nagdikit-dikit yun. Boss, dagdag lang I watched one of your speeches. Alam mo naman, fan mo ko, number one fan mo ko. Hindi ako naniniwala. Pero anyway. Maniwala dito. Ang sinabi mo kasi, ilabas nyo na si Gutesa, nasa hawak nyo siya, ilabas nyo na. Bumaliktad na nga yung tao eh. Oo, totoo. Yun, that's your speech. So, what do you mean by that? Kasi si Gutesa, initially talaga, nagpunta sa kanila. Voluntarily, sumama sa kanila. And then Kanila eventually, supposedly, at that time, akala ko yung mga former Marines. Oo. Tapos, nung malaman ko, nasa active Marines Oo. sa MC2. And then afterwards, ang napag-alaman ko na, pinapirma na nila ng bagong affidavit at saka video. So sinabi ko na, nagawa nyo na sa tao yan eh. Ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Kasi at that time, magpapasko na rin eh. No? Sabi ko, kawawa naman. December pa to. Disyembre. So, going back to that point, bakit kami nag-file? Wala namang ibang paraan ang taong bayan, any of us, to complain against the President and to find out, or to get the documents legally, to discuss and debate legally, ano ba talaga yung participation niya dito? So, ang Sa matagal na flood debate. control anomaly. Matagal na debate. Ito, si Nani, alam, ang Congress, alam mo, pag nagboto, patay ka na eh. Hindi ko alam yan. No form, no substance. Ay, Di ba? totoo. Dead. Kayo nag-operate kay Villar eh. Hindi, that time kami naman yun sa impeachment ng Pangulo. Bakit kayo nag-operate Kasama. kay Erap? Kasama si Speaker Villar that For the time. record, si Speaker Villar at that time, There's no record by the... nagpa-reserve ng number. Yes. Sa atin. Because sila nagpapapirma. Ako yung may hawak ng numero eh. Yes. Di ba? Oo. Kayo ni Nonoy Andaya. The late Noni Anday. The late Nagpa-reserve Noni ng Anday. number. So mga ano na kayo? Number, ano ba yun? 79 o 69? 73. 73. Ayun. 73. So, how did you feel about the first two complaints? Did you ever bother to read the first two complaints? Yes. Nung una, Tony, dun wala naman akong reklamo eh. Sabi ko, sige, lahat i-discuss. Kasi ang thinking ko, and it's part of the rules, part of the Constitution,
pwede naming ipagsama-samahin Correct. yung mga complaints na to. So sabi ko, sige, bahala na kung ano yung mga complaints niyan. And I'm not privy to the complaint of Attorney De Jesus. Hindi ko pa nababasa yan. I heard about the Makabayan Black. Hindi ko alam kung ano yung evidence o yung substance na nandun. But But anyway, you called sabi them, ko, tinawagan mo sila, di ba, before you filed? yes. Oh. But anyway, nung nakita ko na hinarang kami, ito na yung call. Kasi meron tayong mga kasama sa Kongreso, may mga kasama tayo sa Secretary General's office na nagsabi na, uy, teka, hindi tinanggap. Sabi ko, ha? So I had to call Makabayan Black, si Congresswoman. Sabi ko, ma'am, ano ba nangyari? Hindi tinanggap eh. We were umupo daw sila in a conference and then binanggit. I'm not authorized to receive, I cannot receive your paper, blah, blah, blah. So nagkaroon na lang sila ng video saying na ganito. Right. So sabi ko, wow, ba't ganun? Hindi ko naiintindihan. Legally, operations of law, ministerial lang dapat yun, Ministerial. di ba? Ministerial. There's nothing in the Constitution that says it has to be received by the person of the Secretary General. Yes. It's just the office of the Secretary Office of the General. Secretary kasi. General. Even the House Rule states That's that. correct. That's Office correct. of the Secretary General. Kaya nagtataka kami, and may precedents na tayo. There were other complaints in the past na talaga namang, kinuha ng Deputy Secretary General or anyone from the office. Correct. So nung nakita ko na hindi tinanggap, sabi ko hindi na to. Set up na to. Kasi if you notice all the impeachment cases filed in Congress, it is the one, if an impeachment case is initiated by the administration with the blessing of the President, tanggap kagad eh. Mabilis pa sa alas 4. But when it is initiated by the opposition or by the minority, ang daming rikititos. So, may batas para sa administrasyon, may batas para sa Pero oposisyon. ngayon lang Ganun ba ito yun? nangyari eh. Ngayon lang ito nangyari eh, na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General regardless of whether the Secretary General is there or not. Diba? May Meron na. may Meron binanggit na. sa akin si Sorry, Cardema. go ahead. Si Cardema. Cardema, yes. May binanggit siya na gano'n. Sabi Cardema niya, is the Duterte youth. yes. Oh, sabi niya, we filed, I think, last year. Oh, anyway, hindi ko rin man alam yon. Pero ito yung first time na nakita ko. Kasi sabi ko, si Attorney Salonga, in fact, he's a neighbor. Mabait naman yung bata. Sabi ko, Attorney, if you cannot receive, pwede bang kausapin namin yung sa harap, yung sa front desk nila, sa receiving area, pa-receive namin. Sir, no one is authorized to accept that. Sabi ko, pat ganun? Eh, di ba ngayon, pumunta ka sa any office here, malapit dito, go to a government office, may letter ka, i-receive nila eh. Mike, but you know, you're a politician, and what's the motivation behind here? The What do you motivation, think is the motivation behind the refusal to accept? I think, klaro sa akin, Attorney Sherda, yung patayin yung mga totoong impeachment. And the first impeachment, papasukin nila, and of course, they debate on it, form and substance. If you look at as requirement of the Constitution, 10 days, within 10 days, i-refer ni Speaker sa order of business. Right. From plenary, 3 days to the Committee on Justice. Yun na yung initiated eh. Right. Are you, Yung are 3 you days na yun. saying the one that was accepted is an impeach me complaint? Impeach me complaint. Impeach me complaint. So you're saying that the first impeachment complaint is quite weak. It was really Yes. meant to safeguard the 1-year Alam mo, ban. Attorney Sherda, ito natatawa ako. I was surprised na si Yusek Claire Castro reacted. Sabi niya, i-prove mo, Mike, na mahina yung first complaint. Sabi ko, bakit ako kailangan i-prove? Eh, di ba, unang-una, palasyo siya. Dapat ang stand niya, all complaints are weak. Wala yung basis. Di ba dapat ganun? Ngayon ako magpo-prove na yung first complaint is weak. Pero the fact that they're doing Kung Mike, wag mo nang pansinin yung alin na yun. Sintu-sintu yun. Di ba? Wala naman sa wisyo yun. Pag nagsasalita sa PCO yun, pag nagsasalita sa vlog niya yun, mali-mali yung alin na yun. Wag mo nang pansinin yun. Di ba? Focus ka na lang sa paglaban sa mga katiwalian, pag-impeach dito kay Marcos Jr. May problema ko kasi check yung sustansya at forma noong mga ipinail nila. Itong mga to, planted din to eh. 'Di ba? Impeach me din yung mga yan, hindi naman impeachment yan eh. this, inahalang nila yung talagang process Sana yun na ang dapat. sinagot mo, Boss Mike. Tanggapin niyo yun sa amin because I can prove that impeachment complaint is weak. Ayaw na nga Yan ni eh, after the Attorney Hindi nga Sinabi. Salonga. sinasabi ko nga eh. Dapat yun ang sinagot mo kay Yusek Claire Castro. Inaawa na nga ako kay Attorney Salonga. Sabi niya, sir, pasensya na talaga kayo. I cannot. And you know, syempre, naintindihan mo naman na pag-utusan to mga to, kawawa naman. But just the same, you said you're going to the Supreme Court.
You're not going back anymore to Congress to refile? Yun ang Sabi- aking inclination. Personally, yun ang inclination. Kasi ang problem ko is, yung kay Attorney De Jesus, ni-receive na ng Speaker's Office. Well, Yeah, was Garfield present when she filed the case, the complaint? Sabi nila, yes, Okay. she was there. No, but until it's calendared sa House plenary and relegated dun sa binigay Pero sa kami kasi, Committee on Justice. pag file namin ngayon, kaya pa lang nila itatransmit. Pwede Yes. lang i-transmit ngayon or bukas. Yung kanila, Na-transmit na. na-transmit na. At yun ang constitutional basis nung unconstitutional yung ginawa yung nangyari kay VP Sara because 4 akong impeachment complaints at ang final against her. Yes, oo. Yun may na. tatlak na. Was there an endorser from a representative of the House to endorse the complaint? Yes. Meron. Yes. Who was Meron. Actually, nangyari dyan si Kedwin, may mga kausap kami. In fact, we were in the office of a congressman. Nung hindi ni-receive, tinawagan ko sila. Wag na. Hindi, sabi ko lang, dyan lang kayo. Pag ni-receive, baba kayo. Sabi lang, sige. Kasi nga, it's hard to impeach a president. Siyempre, yung mga congressmen are very much affected by it. Yung gigipitin sila, papailan sila ng case. Konting May mga- chismis lang. Oo. Yung bang mag-i-endorse sa impeachment nyo, minority o majority? Actually, mix. Mix? Mix. Oh. So Oh. may tatawid. Ay, hindi naman. Well, ano ba? Hindi, mix eh. Dapat nag-usap kami ni Egay, and apparently, I understand that you spoke to Egay if he was Yes. willing to endorse. And sabi niya, he doesn't want to endorse. And either naman ang sabi niya, complaint, Yes, tama. both. But, ang nakwento is that Kiko Barsaga was going to endorse kaso suspended. So, and then yung anak ni Chavit Singson was supposed to endorse also the complaint. So, who was your possible endorsers at least? Ayaw nga nila. Oo. Hindi, nasabi na eh. Wala siyang sinabi. Lumabas na yung kwento eh. May lumalabas na kwentong ganun. Pero, actually, yung kay Kiko, nung nakausap ko siya, sabi ko, Kiko, alam mo, maganda to Kasi eto nga, ayan, you're a constitutionalist, Attorney Cerda. Suspended siya eh. Talaga? Suspended siya eh. So, pag nag-endorse siya, sabi ko, ano yan, that's something to be discussed by the Supreme Court. Constitution. Are you allowed to endorse or not? Kasi, you're still a sitting congressman, you're Yeah, just suspended. suspended, Right. yeah. So, ano ba yan? Yeah, Yun tama, ang tama. isa. Pero I told him, you can't be just the only one. Kasi pagka ikaw lang yan, delikado. By It the has to way, be with an active sitting congressman. Now that you're mentioning congressman, you also mentioned that Saltigo is willing to testify Yes. sa impeachment na Yes. final nyo. Really So nakausap mo siya mismo? Ang, kasi naman yung kay Saldico. Answer first. Yeah. Did you personally speak to Saldico? Yes. Kasi ang sabi ko naman kay Kong Saldi, well, even before, sabi niya, di ba, I haven't spoken to him, sabi niya, willing akong magsalita sa Blue Ribbon Committee hearing. So, willing akong umupo dyan. But he was not allowed. So, sinabi ko, sige, under an impeachment process, kung papayagan ka under suspended rules without coming home, pwede ka ba? Sabi niya, pwede. Kasi we've done that. We've done yung suspended Zoom during deliberations, witnesses. In fact, even now, meron daw recent na from Thailand or China, they were allowed to testify under Zoom. So, if you will be allowed, sabi niya, yes, I will do it. Sabi ko, without talking about any other concern, but yung sinabi mo na. Alam mo saan ako nagtataka, Mike? Kaya mong hanapin si Saldico. Sila, parang hirap na hirap sila hanapin. O ayaw lang hanapin, o ayaw lang pahanap. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi nga, di ba? Ako naman, yung pagkakausap ko sa kanya is through an intermediary, So not directly. not directly. So not it's a directly. personal conversation between you and Saldico? Oh, yeah. Yes. You did? Yes. But somebody intermediated and connected the both of you? Yeah. To be specific about it, kayo nag-usap sa telepono, then I was able to talk. Speakerphone? Yeah. Itago lang natin yung sa pangalan na Ace Barbers. Ace, joke. Hindi, pero, I remember the case. You spoke to Marcoleta, pero may history na pala kayo ni ni Senator Marcoleta. Nung panahon ng pandemic, nag-promote to ng ivermectin kasama ni Marcoleta. Akala mo anong klaseng history sinasabi mo Tama. kasi. Yung nangyari naman kay... Napanood ko yun. Sila yung kauna-unahang ika nga talagang meron naman palang gamot ayaw hong
ayaw hong ika nga i-promote, di ba? Pero ngayon ata talagang sikat na sikat yung ano na yan, yung medisina na yan. Passion ito, good boy. Yun nangyari lang. Pasaway lang sabi ni Jay. Yung nangyari lang kay Marcoleta noon, kaya naman din siya nagalit at na-trigger din ako. Ako yung una then I brought him in. Sabi ko, tingnan mo to, pinapayagan lahat ng mga gamot na unproven, pero itong isa hindi. Bakit kaya? Then, when we started talking to FDA, the Department of Health, doon na kami na parang there's something wrong with the policy at that time. Anyway, doon ko siya nakasama. Alam mo, ang kwentuhan sa labas, may COVID ka raw ngayon. Paano COVID? Hindi kasi takot yung mga tao lumapit sa'yo. Ito si Edwin kanina, sigurado ka wala kang warrant to pa rin. Hindi. Tinanong ko sa kanya, baka may NBI sa labas. Kunin niyo muna yung kape dito, ha? Sobra ng asukal to. Yung NBI sa labas kanina, Nani Braganza Investigation Services. Kampi niya yun. Yan, tama. Oh, di ba? But, you know, you've been recently involved in certain controversies. The Gutesa situation, the one that you mentioned na tumakbo, yung staff ni Saldico na binugbog. In fact, that's the reason why NBI, did NBI question you on that? No, they called me up. Okay. Alam mo, kaibigan ko naman yung NBI and then personally, good friend. So they mentioned, sabi ko, no, I didn't say NBI. Sabi lang is may nakitang wallet, yung may nakitang NBI ID. And then si Attorney Magdum was kind enough to tell me, sabi niya, pagka may mga ganyan report, sir, sabihin mo sa akin and I will help. Then I really appreciate yung... Hindi kasi naging guest dito yung NBI director, binulungan niya, napuntahan ka. Mabait yun si Attorney Lito, magaling yun. Professional. And hindi naman tao, very, very sparing akong From the ranks yun, di ba? Wait, but aren't you worried about your reputational risk? Or is there something to risk? By the way, tatakbo to. Masaka na natin pag-usapan yung future plans nito. Actually, no, Nani, Hindi bago si Edwin. Mike dito. Hindi, yung... Dapat na akong tinatanong, ano yung endgame? Anong gagawin natin? Ano bang mangyayari? Parati ko sinasabi, bakit kailangan tanongin yung endgame nang may nakikita tayong mali? May mali talaga eh. Alam natin may corruption. Lahat tayo na involved sa gobyerno, cabinet, congress. Ngayon lang natin nakita yung massive corruption. Ang tanong, is the president involved? Ang theory ko, ang assertion ko, the president is involved. Toby Chanko, when you hear him, di ba, sasabihin niya, hihinto siya kay Martin Romualdez. So alam natin, I'm sure kayong dalawa, may ganyan kayong sariling pag-iisip about these people, including Martin, at the minimum. So bakit hindi natin pabayaan yung totoong investigasyon, an impeachment case, to discover the truth? I think, Correct. for me, politically, morally, ito yung tamang gawin eh. Pag pinabayaan natin ito magtuloy-tuloy, yung sinasabi lang parametric formula, galingan sa Makabayan Block, nag-serve tayo sa Congress. Magkano budget natin per district? 70 million. Noon tayo. 30 million nasa SOF. Huwag kang makialam sa National Infrastructure Program. Yun ang sa'yo. Ngayon, Sec Edwin, every district 2 billion. Do you want this to continue? Gusto ba natin mangyari sa ating bayan to? So ako, yun ang endgame. Question. Tapusin natin to, i-correct natin yung nangyari. Question lang, Mike. Marami nagsasabi na ang corruption under this administration is out of control. And secondly, free for all. Totoo. Sa dami ng nasabit na tao na nakabilang sa mataas na bahagi ng ating gobyerno. What can you say about that? Alam mo yung unprogrammed allocation, 2 trillion pesos. Ang claim ni Egay Erice, 1.4. Nag-debate kami niyan eh. Sabi ko, hindi, Egay, 2. Sabi niya, hindi na-release yung iba. Okay. So yung 1.4 trillion pesos nilagay sa unprogrammed allocation, kalamihan, flood control. Yung iba doon, street lighting. Yung alam na natin yan. This is a 2025 budget or From previous 2023 to 2025. 24-25. Ito, personally, for Metro Manila, nakakasama ng loob. May budget for Metro Manila Subway. Kasi kasama yung sa NEP eh. Pag-submit, dahil foreign obligation natin to the foreign funds, may nilalagay tayong pondo doon. Ang ginawa nila, kinuha nila yung pondo doon, ito naman yung nilagay sa unprogrammed allocation. So meron ka ngayon na butas na mga 400 billion yan total. But if I'm not mistaken, every year, dapat mga 150 to 200 ang nakalagay na pondo dyan. Yun naman ang binubunot nila, lalagay sa program. Yung 150 na yun to 200, lalagyan naman nila ng mga flood control. Oh. So yung 2028 na dapat nating tapos na yung Metro Manila Subway, wala na. Ma-inaugurate na yan 2032. Na-delay na. Sorry, Mike, I'm not trying to contradict you, but I watched one of the
Senate committee hearing sa budget. This was asked specifically by one of the senators. At ang sagot ni Senator Win Gatchalian, because siya yung finance head, di ba, is that ang sinabi sa kanya, mahina yung absorptive capacity ng specific project na yan. So therefore, maraming tulog na pera, inilipat muna nila. Totoo ba to o palusot lang to? Ako palusot. Okay. Ako palusot. Pero whether palusot o hindi, ang mga problema kasi ng absorptive capacity na nabanggit nila, like all of us. Wait, just for the Yeah. record, that is a private, ano may trabaho niyan, that's not government eh. May contractor yan eh. So, I don't know why it's being called a lack of absorptive capacity. No, it's a government-funded project. It's a government-funded project. It's not just a government-funded project. It's a foreign-assisted project. Yes. So, but yung nagtatrabaho doon, hindi gobyerno, it's a private contractor. No, yun. even that eh. But ang sinasabi ng absorptive capacity kasi, your ability to spend the money on time. When you are given a budget. Okay. Pareho naman kayong correct. Yes, For di ba? example, nung C5, may foreign funding yan. Sabi nung, well, in this particular case, JICA, Oo nga. yung ating sa Metro Manila Subway, uy, i-clear nyo na yung kalye. Diba? So, yung road right of way, yan na yung mga delays. So, doon yung sabi yung absorptive capacity. Malamang gobyerno yung mag-clear. Oo, pero if you recall, nung panahon natin na yan, talagang pinush natin. Bayani Fernando was there, nag-clear siya, so nagawa yung C5. So in the same light, in the same manner, yun din ang debate ko dyan. Bakit mo kukunin yung pera dito, ilalagay mo sa unprogram allocation, tapos lalagay mo ito ng flood control? Sana ginawa mo na talaga, kung ang problema, kunyari, yung mga informal settlers, hindi ginamit yung pera pa itayo yung bahay para ilipat sila. In that particular case, nung panahon ni GMA kasi, very strict siya eh, when it comes to expenditures. Like in our case, may mga foreign assisted project kami, like, di ba? At pag Yes, hindi gumagalaw yung local counterpart, apektado kasi yung foreign counterpart. Kasi kung minsan utang yun, binabayaran natin interest eh. Yes. So, pinapagalaw ito. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Tama, pinipilit yun. Ngayon, pagka deliberately, dinelay mo yun, para may butas ka lang para lagyan ng budget, yun ang mabigat. The foreign assisted project that was put under unprogrammed allocation was the authorization cover. Because yung pera ng JICA nandoon na, pero kailan pa rin approval ng Congress. Congress. It wasn't, nilagay sa unprogrammed authorization cover ng pera. But Actually, si Edwin, Sorry, Mario, before you respond to that, ang kinikwento ko rito kanina, narinig ko sa budget hearing ng Senado, at yun ang tanong. Okay. So I'm not trying to question yung Correct. mga... Yeah. yun lang. correct. alright, Let me just name the foreign assisted projects para lang klaro Yung Panay-Guimaras Road, kailangan natin yan. Yung Bataan-Cavite Road. Yes. Yung South Rail. Yes. Ito, ang bilis nito. Tama. Wala ka nang dadaanan dito. Andyan na yung long haul. Tapos nandyan yung North-South Rail connection from Clark to Manila. Yung Laguna Lake. Kalye lang yun. Nagagawin doon sa gilid ng lake. Di ba yung pinaglalaban? Meron na yun, di ba? See something yun eh. Oo. Hindi, yun nga ang sa Edwin, andyan na eh. Oo nga. Ba't di nila tinatapos? Pagkatapos yung Metro Manila Subway, 6 to. So, sana man lang gumalaw. Okay, that's the first thing. Ngayon, pag-usapan natin yung budget. Sige na. Let's just take a break first Okay. before we continue the discussion. Grabe, napakasarap po ng kwentuhan na nakakaano na ho pala tayo, nakaka 30 minutes na ho tayo dito sa video na to. Napakahusay talaga nitong si Kong Mike, palakpakan mo muna natin. Friends, so, Lloyd. you know what? Let's talk about medyo mag-shift tayo ng konti, ano? You invited General Pocis. General Pocis Tayo, here. kasama Oh, natin yeah, siya. you invited tayong tatlong nag-usap, no? And it's now been filed the case of inciting to sedition. Aren't you worried that you're going to be the next guy? No? Because I remember you said here, Marcos resigned. Yes. And I'm continuing to say that. Pero ngayon, impeach na ako. Kasi now, kami nang actively pursuing. So I'm impeaching President Marcos, pero ayaw nila padaan yung proseso. Di ba, alam naman natin na, of course, Marcos resigned, BBM resigned, voluntary sa kanya yon. Correct. And ngayon, ini-impeach namin actively. Kami na nagtutulak ng impeachment against President Marcos. Ang akin dito, karapatan ko yun at nakikita ko yun, umabot na sa punto that the President cannot govern. Apektado na yung ekonomiya natin, apektado yung civil institutions natin, apektado tayo politically. Affected pati yung mga projects natin. Sana, nagbago ba? Eto, binanggit lang ko ulit kay Seknani. 70 million kami nung araw, titingnan namin yung buong National Infrastructure Program, buong budget ng gobyerno from health to infra, lahat tinitingnan mo, di ba? More or less, at least kung ano yung mga interesado ka sa congressman. Ngayon hindi na eh. Ginawa na ni Yusek Cabral, no?
2 billion parametric formula. Ano yung mga gusto ninyo? So now, when you do that, nagsasuffer ngayon yung kabuuang programa natin ng infrastructure. You know that 700 Yung mga major billion... Wait. infrastructure But those allegations they're saying has nothing to do with the president. Well, it does. No. The thing with the president is your allegation is using unfavorable Saldico's allocation. testimony. No. The Saldico's testimony that may kumita si presidente. That's the only thing Kasama that yun. will connect the president. Nabanggit ko kasi na about the parametric formula, ito naman yung nasa Makabayan Black impeachment. Okay. Sabi nila, sobrang mali nito. So I had to check on that. Ano ba yung ginagawa? And tama naman sila, if you look at the Leviste files, yung Cabral files,